Bisperas na ng Pasko, nakaka-excite na Ay, talaga. hindi ka binasa. Ano? Ayun, sa baba, oh. Woohoo! Yan. Okay. At dahil nga papalapit na ang Pasko, ang ating Delight of the Day pasok pa din dun sa ating Noche Buena series. At ito, yung considered na parang, kumbaga, star ng Noche Buena. Si Ivan Tarinque. Ivan Tarinque. Oo, na may ipapakita na sa atin mamaya. Ano. Pero ito, pakita muna natin ang ating Delight of the Day. Ayan, pakita natin yung ham. Hamon or yung ham. And as you can see, ito nga, kasalo natin ngayong Christmas Eve. So bakit wala tayong buong chunk ng ham? Wala tayong budget. Awanti budget, ika nga. Mga makormet ang ating producer, ang ating... Pero ayaw mo na. Oo. Ito naman yung what happens the day after. Correct. Oo, yan naman talaga yung pinupuntahan ng ating handang ham. Pero again, we'd like to welcome on the show ang ating Mojong Gala, si Ivan Tarinque. Merry Christmas, Ivan. Merry Christmas, Merry Pops Lord. Merry Christmas. Christmas, Denise. Sa Marikina ba, kamusta ang sa bahay ninyo, to be more specific? Ano bang tradisyon ninyo pag Noche Buena? Pag Noche Buena, syempre, Pops Lord, no, marami kaming, syempre, naghahanda kami. No? Hindi mawawala yung ham, hindi mawawala yung chicken, at syempre, hindi mawawala ang spaghetti. Dahil mo lagi din kaming may noodles. Si Lord kasi sabi niya dapat bagong taon. Pag New Year ba to? O kahit Pasko? Hindi, kahit Kahit Pasko sa Pasko. amin may noodles din. Kahit Pasko sa amin, merong... Hindi, may karapatan kayo kasi masarap ang pansit sa Marikina. Tama ka dyan, Pops Lord. Maraming pansitan sa Marikina na talagang pinupuntahan. At talagang ino-orderan ng mga tao. Kaya minsan pahirapan talagang umorder ng pansit. Lalo na pag ganito na, 24 at 25, Pops. Settle the age-old debate. Luyong or Lola Helen's? Oh! Hindi siya makapagpili. mahirap. Pero kasi Lola Helen's ako. Lola Helen. Lola Helen's ako. In my heart, and dun kasi ako lumaki, no? Lola Dapat Helen's. dalhan natin to ng Lola Helen. Oo nga, hindi ko pa Dapat. na-try yun. Naku, yung pansit sa Marikina, iuulam mo talaga. Totoo ba? Promise. Ay, nako. Sa next special ni Ivan ha? Yung luyong, nag-grab na. Lola Helen's, pupunta ka mismo. Ikaw talaga pipick up sa store nila. Ah, hindi sila nag-deliver. Ah, ganun sila ka-ano. Next time, maligaw ka doon sa River Park. Oo. Tawid ka lang, have Lola to. Helen's. Oh. Kakaway-kaway sa mga Lola Helen's. Okay, so, mamaya bang Christmas Eve, magtatrabaho ka pa? Pops, siguro bukas na. Tama. yan. Bukas na. Bukas na dahil mamayang Christmas Eve, syempre, it's time for us to relax at enjoy yung Pasko. At syempre, para tumibog naman tayo ng madami-dami mamayang gabi. Especially, sana masarap yung aming handa. No? Kasi hindi ko pa alam kung ano yung aming ihahanda mamayang gabi. So, bahala na sila doon. Ikaw mismo, personally, ano yung pinakahinahanap mo, that one dish kapag Noche Buena? Ako, ham siguro. Pero ngayon, mama, papa, may dala kong ham pag-uwi. So, huwag na kayo bumili. Nasa ref pa yung ham ko. Baka dumoble-doble yung Itong ham sample ni natin. Ivan, iuwi mo pa to? Hindi. Ay, hindi ba ito? Coaching, thank you sa ham. Coach Ying. Oo, every Christmas Oo. yun eh. Sa mga Kapampangan pala, si Coach Ying, di ba? Ano sa Kapampangan ang yan? Ano? Am. Am and heg. Ito ay may am and cheese. Pinatawag. Okay, but speaking of ham, alam namin, Ivan, napadpad ka kung saan-saan at meron kang dala para sa amin. Ito. Scrap ham mula sa classic na ito talaga yung pinipilahan kapag holiday season. Ang sa Kapampangan, Hexcelente. Tama ka dyan, Pops Lord. Kanina nung pinuntahan natin to around 8 a.m. Mahaba na kagad yung pila doon pa lang sa may entrance pa lang. So talagang doon mo pa lang mararamdaman na parang okay, talagang pipilahan talaga. Blockbuster talaga. Itong tama ka dyan, Denise, no. Tapos kanina rin syempre kinakausap natin yung ilang mga talagang bumibili, no. Yung iba kwento pa since 1990s bumibili na sila at yun nga nagpasa-pasa na yung tradisyon ng pagbili nga ng ham doon sa tindahan na yun hanggang sa ngayon. Kasama dyan yung pagpila din. Tama ka dyan, Diba? Pops Lord. So, ano to? When you buy it, ganito siya parang pilas-pilas talaga. Ito yung sliced ham. So, ito is scrap ham. So, Okay. ito basically yung parang trims, other trimming ng ibang hams natin. Pero yung iba naman kasi, meron talagang sliced na version, yung malinis na slice. So, ibang yun naman yung parang bacon,
and other yung mga Chinese style na hams. Pero meron din namang mabibili yung bone-in saka yung debone. So basically yun talaga yung talagang medyo pricey pero medyo luxury pero talagang pipilahan talaga actually pag nakita pa lang ng tao parang alam mo yung sa mga cartoons na parang matatakam ka pag habang tinitignan mo pa lang yung ham na yun. Kasi ilaw pa, no? Tapos yung kulay pa ng tindahan, ng mga orange, yellow, ganyan, tapos may ganto. Okay, pero para sa akin, aesthetics lang yun. Ang totoong lasa, nakakonsentrate dito sa scrap. Tandaan nyo yan. Denise, gusto mo bang tikman? Sige nga. Baka ipamigay mo bigla yung hamon. Yung ham ko. Dyan, ha? Pag nasubukan. So ano ba to? Kasi meron parang juices sa ilalim. Kailangan ba ibabad ko ng konti Alam, doon? marunong ang Marunong. natin. Oo. Teka, yung fatty. Of course. Teka lang, ang lalaki eh. Is flavor, ika nga. Ayan, sige. Sa Marikina ba may sikat na hamon? Ay, shucks. Ang sikat Pops Lord sa Marikina ay itong, anong tawag ito? Yung parang itlog. I forgot what it is. Itlog. Parang siyang, tawag ito, parang siyang giniling. Hardinera? Parang, Embutido? malapit doon, hindi embutido. Relleno? Hindi siya relleno. Anong tawag dito? Hindi matatapos ang programa ko hanggat hindi mo. Hindi rin ako makakatulog. Hindi rin. Popcorn. Tagalog, English. Anong hugis? Anong hugis? Oblong. Parang nilalagay siya dun sa may, pag pinaglulutuan ng leche flan. Leche flan. Ano ba yun? Leche Yeah. Lanera, nilalagay siya sa lanera. Hardinera. Yun ba? Hardinera nga. Hindi. Hindi. What? Sige. Parang may itlog siya sa gitna na egg whites. Oh my God. Ano ba? Parang siyang minudo. Utang na loob. Parang Comment menudo? po kung ano Oo. yun. Kaldereta? Mechado? Ano to? Pork? Sa ano? Pork. At Marikina ano lang to, no? Mag-message ka mo yung Meron Oo pa nga tayong 45 minutes para i-figure out kung sinasabi mo, Ivan, ano? Pero anyway, kanina hanggang, ito'y sa Carlos Palanca Street, tama, di ba? Tama Teka ka lang, dyan, isisingit Pops ko lang. Hardinera nga. Ano ba? Hindi ba yun? Ito Parang ba? hindi Ayan o. Nasa ano. Baka may ibang tawag Iba sila. pa? Iba yung tawag sa amin, hindi siya hardinera. Okay, never mind. Sa Kapampangan, syempre, alam mo tawag dyan. Everlasting. Yan, everlasting. That's it. That's it. Everlasting. Yes. Ang galing ng scoring, sabay pa scoring. Direct special effects, nauulog-ulog. Kunyari, nanalo si Denise. Sa Kapampangan, Ardinera. Or Everlasting. Ay, nako. Okay, so saan Palangka? Ayun ba yung sabi mo? Tama, Carlos Tama, sa Palanca. Carlos Palanca Street. Minsan ba umaabot na hanggang doon sa may Etsague? Sa ilalim ng underpass, yung pila. Kanina ba umabot doon? Hindi naman, Pops Lord, kanina nung nandun ako, hindi naman siya actually, fortunately, hindi pa siya lumalagpas nung kanilang tindahan. Pero may kita mo na sa loob na talagang crowded na yung tao doon. Kasi syempre, ina-expect nga nila pagdating talaga ng hapon, magkakaubusan or onti na lang yung magiging supply. So yung iba talaga, umaga pa lang pumila na para hindi na talaga maiwasan yung pagdami nga talaga ng tao nung hapon. Alam mo ba, Ivan, Denise, minsan mga kasabay mo ron, mga puti, mga chef ng mga hotel. Pumipila sila para bumili ng yung mga bones naman. Kasi yun ang ginagawa nilang stock para sa soup. That makes sense, Nandun yeah. yung lasa Pero talaga. ano, how much do they sell typically in a day? In a day, kasi kanina, ngayon talaga yung peak talaga Yeah. nung tao ng, yun nga, kasi mag-Christmas season, no? Kanina talaga nakita natin, hindi sila nakapagbanggit ng numbers kung gaano o ilang kilos yung kanilang binibenta per day, no? Pero ang sabi lang nila is, hanggang may stock sila, patuloy silang magbibenta, no? And yun nga, may times kasi talaga na katulad na few years back ata, nagkaroon ng kakulangan ng supply or naubos yung kanilang stock. Kaya yung ibang mga tao raw parang na-disappoint dahil pumila ng matagal. Shucks. Tapos hindi naman nakakuha or hindi Hindi, walang nakabili. rap. Oo. Yung iba, dumayo pa talaga. Yung ham kasi, naalala ko, there was a time nung 80s talaga, no, lumalaki ako. Yung commercials talaga, talagang yan yung talagang the star of the Noche Buena tip. Siya kasi nakaangat. Kasi iba pa yung mga parang glazed pineapple ham na talagang takaw tingin talaga. Nandun siya sa ibabaw, talaga may pinya-pinya pa talaga.
At yun ang triumph of marketing na tinatawag. Sino ba naman tayo para hindi magpa-apekto sa triumph of marketing, di ba? So, sa tingin mo, ano ang susunod kaya na may papalit pa kaya sa hamon? Parang naging staple na siya kasi eh. No? So for the longest time, ham yung hinahanap ng mga tao kahit nga ipamamigay. Tuwing Pasko, laging may ham every after Christmas party or kung anumang event. No? So para sa akin, medyo mahirap palitan itong ham na to dahil it's been a staple na hindi lang actually sa Pilipinas. No? Dahil in other countries, ham din usually yung kanilang hinahanda. Pero feeling ko dito sa Pilipinas, I hope, sana pansit naman. Pansit naman. Oo. Iba kasi yung kung Instagram worthy, no? Yung pinakamura na hamon ay yung pear shape, kung hindi ako nagkakamali, no? Yung pear shape. Yung iba nilalagay pa dyan sa ibabaw ng mga prutas para talagang magmukhang, wow, ang laki-laki ng hamon nila. Kapitbahay, mas malaking hamunan. Pero, ang ending niyan, the next day, ang ending mo pag ganito, sandwich ang napakasarap. Oo. Hindi ako nagsasawa talaga. Kaya feeling ko ang hirap niya rin palitan because it's not just for Christmas itself. Kumbaga pwede mo siyang i-stock lang talaga sa fridge. Paano kung may mga pamilya na imbis na hamon ay lechon yung bida? Ay di... Hamon para sa manahampas lupa. Ang mga lechon de leche ang atin Hampas lupa. Oo. Gano'n ang mga sosyal na Espanyol. Oh. May konting lift. Parang mang inasal. May tunog eh. Mana nga, ikaw na. Alright. So, Evan Tarinque, Merry Christmas sa'yo. At ngayon pala kung hindi tayo magkita para sa New Year, nagpapasalamat kami para sa buong taon ng serbisyo mo. Dahil hindi ka napapagod kung saan-saan ka binabato at wala kang kaangal-angal. Nais mo bang manawagan ng salary increase? Ang kinaukulan. Hindi po ako nagsabi nun. Si Pops Lord po nagsabi nun. Pero Sana magdilang just in case, Merry Christmas po. Pero yun. Shoutout lang pala. Ma, nasa TV na ako. Mami, masipag po yung anak ninyo. Tita, Merry Joke lang po yun, ha? Christmas. Malaki po yung sahod ni Evan, tita. Oh. Ano niregalo mo kay Mami? Secret na. Nakabalot pa eh. Mamaya ko palang ibibigay. Nako, relo. Sana. Pero hindi. Basta tita, malaki sweldo po nitong si Evan. Huwag kayong papaloko. Na-pressure tuloy si Ivan. Ba yan? Ayan. Evan, maraming salamat sa iyo. Merry Christmas. Thanks, Ivan. Alright. Nako, bukas ba manunod ka ng sine? Sana. Pahinga ka muna. Sana. Pero bukas, pwede nang talagang manood to si Ivan dahil tomorrow, December 25, aariba na ang Metro Manila Film Festival or the MMFF. 10 pelikula ang kalahok kabilang ang The Kingdom. Here's a sneak peek. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Magkabilaan ang mundo. Only for the kingdom to continue to prosper in the hands of my chosen successor. Magkabilaan ang mundo. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa ba nasanay? Baka yun nga malilo eh. Magkabilaan. Here in my country, it is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our debts. As dictated by the Lakan and his Rajas. Ano pong tungkulin lang itong naipasa sa'yo? Wala ho sa puso kong mamuno. Naipagutos na. Walang marka! Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Putong daging to. Buhat na pula. Hindi mo kami maluloko! Udyat ng panibagong yugto. Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo sa inyong tahanan. Bakit tayo huminto?
ginawa ng binasbasan? Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Bakit yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko? Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. All right. Okay, at this point, let's see some stories on social media. On onenews.ph, hospitals on alert for what is called holiday heart syndrome. Holiday heart syndrome, ano ibig sabihin yan? Ano daw, parang during the holidays, dahil nga, syempre, walang kasawaang Christmas party, napaparami ang inom, napapadami ang kain, lalo na yung mga maalat na pagkain, medyo tumataas yung blood pressure, isabay mo na dyan yung lack of sleep dahil nga, syempre may mga tinatapos yung iba na trabaho, diretso sa parties. Why do I feel attacked? Oo. Ay, huwag ka ma-attack. Parang, relax lang ang Parang describe yung buhay ko kahit hindi Pasko Alam mo, last year ganyan. Ganyan na na-feel ko. Parang party ulit. Everyday party. Ay, oo. Iba-ibang grupo kasi, di ba? Iba-ibang department. Pero alam mo, once upon a time, naging problema ko yan. Mabuti na lang. Iba yung schedule lang afternoon delight. Natapos na yung trabaho mo ng alas 3. Does wonders to the body. Oo nga, maaga. Kasi dati nagtatapos yung trabaho ko dito ng 9, patay! Kasi tuloy-tuloy na yon. Hindi pa nagsisimula yung trabaho mo, may party ka na agad. Correct. Ayan. Sa lahat po, sa mga atay po natin, magpasalamat tayo lahat. Sabihin mo sa atay mo, kapit lang. Pasensya. Matatapos din yan. Pasensya, salamat, and bawi ako next year. Pasensya na, hindi ka ginawang stainless. Okay, so yun nga yung paalala to the public, na maghinay-hinay, and sinabi na yung stroke daw is one of the illnesses that may be increased or may increase this holiday dahil nga doon sa mga reasons na binanggit natin earlier. Sabi nila, in 2023 daw, nung Pasko, the Philippine Heart Center documented 38 stroke cases, while 42 cases were recorded in January of this year. So medyo magkadugtong yung celebration ng Pasko at ang bagong taon. In theory, sabi nila, lahat ng mga seasons na may extremes of temperature, panahon na sobrang malamig, panahon na sobrang init, doon talaga nagkakaroon hindi lang ng mga kaso ng sakit, kundi deaths. So, mag-ingat po tayo sa sobrang init at sa sobrang lamig. So, the temperance lang naman lagi, the middle way, lahat ng sobra, masarap. Pero, kailangan talaga hanapin pa rin ang balanse. Ika nga ng isang Makata, the road of excess leads to the palace of wisdom. Okay, so dahan-dahan lang po mag-enjoy, be with your loved ones, but also find the balance between what you eat or the way you rest your body or find rest for your body. Teka muna, kung sunod-sunod ba yung mga party, may technique ka ba kunyari na hindi ka muna kakain para mag-prepare for the next party? May mga ganun ka ba? Hindi, hindi ako sasagad all night. I wouldn't stay the whole night. Let's say, alam ko na yung party na yon would start at 6 p.m., sabihin natin hanggang midnight. I'm not gonna stay till midnight kung alam kong bukas may trabaho ulit at may dadaanan ulit akong party. Paano kung may raffle na malaki yung grand prize? Titiis na lang ako. Baka sakali. Manalo ka. Oo nga, di ba? Ako pa naman, swerte ako sa mga raffle. Totoo ba? Seryoso. Ako hindi ako nananalo. Kaya minsan ayoko na rin magstay. Biniyaan ka ng Diyos sa magandang mukha at magandang katawan. Bonus na yun. Gusto ko ng TV. Maraming makikipagpalit sa iyo ng TV. Para sa... Yung mga raffle, yung mga TV. Kahit nga electric fan lang Dalawang beses ako nanalo ng TV. Ako kahit electric fan, hindi ako nananalo. Oh my God, ang laki pa. Tapos, ang tagal ko pang hindi ginagamit yung TV na isa. Ba yan? Dapat binigay mo na lang. Dati ito. Nung hindi pa uso yung mga maninipis sa mga TV. Dati nanalo ko once lang ng cash. Hindi ganun kalaki. Magkano? 1K.
Tapos lahat sila, wave, wave! Ay di, sige. Talaga? Pero Yun siguro yun. Pero gusto ko electric fan. Tandaan mo tandaan po ninyo sa mga fans si Denise. Gusto ko ng, mababaw lang naman ako. Ventilador lang ang hinahanap niya. Tsaka plancha, pwede rin. Tanging ventilador lamang. Gusto ko plancha. Sa Ingles, only fan. Cambio. Gusto ko bubunutin ako para manalo. Alam mo na mangyayari, ha? Alright. O sa fortune.com naman, naku, ito si Donald Trump Oo nga, talaga. ay, nagulat din ako dito. Well, nagulat na hindi, but the headline is about the new reality for transgender Americans under Donald Trump. So from the article on Sunday, while speaking at a rally in Phoenix, Trump vowed to end transgender rights. Ang sabi niya, with the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. He said, under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Nako. Doesn't sound too complicated, does it? Okay. Isa sa mga panakot ni Trump nung campaign niya is that if you vote for Kamala and the Democrats, they will make it easy, really easy for your... Ito panakot niya, ang stupid ng panakot niya, sabi niya. Yung anak mo, gagawa sila ng batas, papasok siya, isang umaga pag uwi niya, nag-sex change na siya. Mga ganyan tipong super simple-minded na mga pag-iisip, ano? Alam ni Marion Ladja yan, kaibigan natin sa Burbank, California. Ang trans rights, nako, feeling ko, parang ito ba ay indictment sa buong progressive na thinking, buong woke culture na kasama, of course, yung pagtanggap sa transgender rights, no? Alam mo, medyo nagulat ako dito kasi nung binasa ko yan nung una, yung sinabi ni Trump, I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of elementary schools, middle schools, and high schools. Oo naman kasi yung sinasabi niya na ganun kadali na puputulin agad yung gender-affirming surgeries. So pwedeng magpa-opera daw, etc. Pati papalitan yung voice mo, pati yung hormone replacement therapy. Oo. Sabi ng isang stand-up comedian, gagawin mo yan, simpleng healthcare nga lang diba? Yung healthcare program nga, hindi nga yan pa kaya. So malabo raw talaga yan. Pero doon mo makikita na medyo yung widespread public opinion, isa ito sa ginagamit nilang talagang isang naging armas sila during the campaign. Anyway, abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Actually, mas magandang pag-usapan. Si Elon Musk daw ay talagang, siya yung presidente daw talaga ngayon. At yung Democrats, they're trying to aikido the fact na parang si Trump, pag nalaman niya na, alam mo, pinaglalaruan ka lang ni si Elon Musk talaga yung nagpapapit sa'yo, baka magkagulo tong mga to. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. No? Pero balik muna tayo dito sa Pilipinas. At sa Pasko, ang transport group na Manibela is offering free rides on Christmas and on New Year. Paano naman kunyari yung mga ganun ba karami yung bibiyahe? Of course. Ayan, pero kailangan makita nyo po yung sign, ayan, pinapakita natin on your screens, na may nakalagay na libreng sakay program. Kapag Pasko, alam mo, ang cute tingnan pag Pasko sa mga jeep. Tingnan mo yung sapatos sa mga bata. Puting-puting ang mga shoes nila. Pati yung mga damit, puting. Bagong-bago. Bagong-bago yung mga polo nila. Pero nakakatuwa naman, pag kids talaga yung nakikita mo na ganun. Well, for me, ganun talaga. Nag-enjoy ako. But again, Manibela is offering those free rides. Hindi lang po ngayong Pasko, hindi lang po tomorrow, but also on January 1. Tapos ang sabi dito ay it starts from 5 a.m. to 10 a.m. and then 4 p.m. to 9 p.m. So covered naman. Ba't hindi lang buong araw? Baka syempre kailangan din naman may mabalik doon sa ating oras ng coding, parang hindi no? naman gano'n. Pero pwede na rin kasi usually, di ba, kunyari yung 4 p.m. to 9 p.m., kunyari pauwi ka na, galing ka sa kamag-anak mo, let's say at the end of the day, galing kayo sa party. Pero gusto ko mabago yun. Bakit yung mga kids lang nakaka-enjoy ng mga bagong sapatos kapag December 25?
Syempre kasi pag, ewan ko, pag mas matanda ka na, baka iba na yung priorities Hindi. mo eh. Ano? Sa mga kids, Oo. hindi nila ma-appreciate yung mga bagong sapatos sila. Bakit? Kakalimutan din nila yan after a few months, hindi gaya natin. Yung talagang kakarampot na kinikita ko, halimbawa, talaga pagbili ko ng Sapatos. hamak na sapatos, yun, ite-treasure ko talaga siya. Ako, kakapalinis ko lang ng sapatos dahil ayoko bumili ng sapatos. Ba't ka bibili? On yung sapatos mo, no? Mahal-mahal yun. Okay, binabati po natin lahat ng mga pusit at lahat po ng mga nanonood ng Afternoon Delight via live streaming sa YouTube, Facebook, and TikTok. Raja Lai, of course, watching from Burbank, California. Si Melissa San Miguel, hey, can I eat, the ham? Okay. Melissa San Miguel, Oo. hingi ka ng hamon kay Cheryl Cosim. Yan ang president ng Cheryl Cosim Fans Club. Nico Cabales. Hi, Uncle Lord and Ivan and Auntie Denise. Si Rato Domingo naman, bumabati ng Merry Christmas to our lovely delighters. Yes. Of course, Kuya Mike Policarpio, hello sa inyo. Kay Ron and Ella Francisco. Marvin C. Kunyari ka pa, alam ko nanonood ka. At alam ko, pinapanood mo lang si Denise Tan. Hi! Yun, no? Si Raja Laya may pahabol. Sabi niya, mag-aaway din yung Trump and Musk, walang unity. Correct. Mark Robert, Merry Christmas po, Tito Lord and Tita Denise. Si Rodel Alcantara, ito, si Mugs ito eh. Sir Lord, Mugsy. simpleng spag with chicken meatballs at fruit cocktails at 4 na bote ng beer for Noche Buena. Yan po ang handa ng Hampas Lupa. Merry Christmas po sa inyong 3. Ulitin natin, ano yung handa niya? Simpleng spaghetti daw with Spaghetti? chicken meatballs and fruit cocktail at 4 bottles ng beer for Noche Buena. Ang dami pa nga nun eh. Hindi naman siguro magkakasama lahat yan sa isang dish. Hindi naman siguro. Kasi oo. medyo ka-dears yun pag sinagsama sa Correct. mo. Pero may fruit cocktail ako narinig. Oo. Baka dessert. Basta walang raisins. Walang raisins. Alright. Okay. Time out muna. Okay, keep those comments coming. Magbabalik pa po ang Afternoon Delight after these messages. Merry Christmas sa ating lahat. And yung wish ko for 2025 ay isang masagana at mapayapang taon para sa ating lahat. Mobile Journal Kayla Makantan po, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon saan mang panig po ng mundo at nawa maging mas matatag pa po tayong mga Pilipino bilang isang nasyon at nawa magkaroon na ng pagmamahal at kapayapaan saan mang panig ng mundo. Hello po, ako po si R.R. Tubise, mobile journalist ng Signal. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. The Christmas season is finally here, and from all of us here on One News, we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We hope this holiday season will be filled with so much love, warmth, and joy for you and your family. I'm Pauline Berzosa of One News Now. Ako po ang inyong si Pops J. Taruk na bumabati ng isang maligayang Pasko at isang manigong bagong taon para sa ating lahat. Ang Christmas wish ko lang napapanahon, no? Sana matapos na yung mga awayan, yung mga bangayan. Sana magkaisa-isa na tayong lahat para magkaroon naman tayo ng isang mapayapa at tahimik na Kapaskuhan para maging mas manigo ang ating bagong taon. So yun lang ang aking munting kahilingan ngayong Pasko. Hi guys, I'm Andre Felix from Play by Play on One News, wishing everybody a Merry Christmas to everybody around the world. And ang wish ko lang ay sana maging merry ang Pasko ng lahat, maging masaya, maging peaceful sa dinami-dami ng ating mga problema sa buong mundo. Ang importante po, ang makasama natin ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay sa Pasko. At pinagdadasal ko lahat na maging masaya ang Pasko. Maliit man o malaki ang selebrasyon, importante, kasama nyo mga mahal nyo sa buhay. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year mga kapatid. Mobile journalist Mary Mon Reyes po na wini-wish at pinagdarasal na sana for 2025 lahat tayo ay malakas, puno ng pagmamahal at kasama ang ating mga mahal sa buhay. At the same time, lahat ng pangarap at ambisyon natin, makukuha natin. Merry Christmas at Happy New Year po sa inyong lahat. This is Mobile Journal Ivan Tarinque na nagsasabi na sana tuloy-tuloy yung blessings na makuha natin sa darating na taon. At sana dapat laging healthy
hindi lang yung ating katawan, pati na rin yung ating katawan ng ating pamilya. At sana po patuloy na suportahan ninyo yung mga aming palabas dito sa 1PH, 1 News at sa Signal TV. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Ako po si mobile journalist Dieda Pascual. Wishing everyone a season that's merry and bright with the light of God's love. Have a joyful Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat. Sana nga merry ang Christmas nating lahat, no? Well, next year, 2025, tayo-tayo pa rin naman ang magkakasama at tiyak kami ay maaasahan pa rin na magbigay sa inyo ng totoong balita. Pero yung mga trolls dyan, welcome pa rin kayo dito. Bakit? Dahil pagparami din yun ng views. Merry Christmas sa ating lahat. Hello! Greetings! Merry Christmas and a Happy New Year! Maligayang Pasko sa inyong lahat! I just want to wish everyone a very Merry Christmas, and ang wish ko po para sa ating lahat ay kahit anong mangyari, that we may have a roof over our heads, food on the table, and love for everyone around us. Merry Christmas! Alright, nagbabalik po ang programang hindi po kasama sa nag-greet ang mga host. Ito po ang Afternoon Delight sa One News. Ako po, si Lourdes de Vera. At ako naman po, si Denise Tan. Thank you for staying with us. Here is now a quick rundown of some stories on One News. President Bongbong Marcos is scheduled to sign the proposed 2025 national budget on December 30. The signing would be held after the commemorative events for Rizal Day. The president earlier delayed the signing of the General Appropriations Bill for further review. Cloudy skies with rains are expected in Metro Manila and other areas on Christmas Eve due to the northeast monsoon or amihan. Pag-asa warns of possible flash floods or landslides. Meantime, the shear line will trigger heavy to intense rains over Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Catanduanes. Senior citizens are no longer required to present their purchase booklets when availing of a 20% discount on medicines. The Health Department just signed and issued a new administrative order making purchases by the elderly easier. And at this point, makibalita naman tayo sa sitwasyon sa mga bus terminals ngayong bisperas ng Pasko. And we have Mobile Journal, RR Tubice, na kanina napasaya kami habang siya ay gumigiling-giling habang pinapatugtog ang Merryang Vibes ng Pasko na anthem. Live from Cubao in Quezon City, RR, Merry Christmas. Kamusta mga pasahero dyan? Merry Christmas, Lord. Merry Christmas, Denise. Ito, yun lang, no? Parang hindi masyadong merry ang Pasko ng mga naipit dito sa mga, or mga na-stranded na pasahero dito sa mga ilang station ng terminal, ng bus terminal dito sa Quezon City. Kasi marami sa kanila ay hindi na nakapag-book o chance passenger na lang ngayon. Lalo na yung mga pasaherong papunta sa Bicol, sa mainland Bicol, and of course, lalong-lalo na, masigit pang lalo, doon sa mga tawid dagat sa Masbate at sa Catanduanes. Okay, ito nakikita natin ng mga file videos ito are gaano katagal, ilang oras ito ago, at nakikita natin marami mga empty seats. So, ibig ba sabihin ito, hindi na babalik itong mga biyahe? Lord, yung mga nakikita nating video ngayon, yan, yung mga bus terminal, yung mga empty seats, ibig sabihin yan, konti na lang kasi yung mga bus talaga ngayong araw. And yung mga pasahero, ito yung mga chance passengers na lang talaga ito. So, ito yung mga umaasa na makakasakay pa rin. So, ito yung mga umaasang baka magkaroon yung mga bus ng no-show, kumbaga yung mga hindi sumipot na pasahero para mabigyan ng spot or ng seat yung mga pasahero na willing magbayad at makauwi sa mga kanilang probinsya at makahabol ngayong Noche Buena mamayang gabi. RR, yung mga kapatid natin dyan na talagang nag-iintay na ilang oras, gaano nakatagal sila nandyan? At ano bang plano dyan sa terminal? May plano ba silang magdagdag ng, let's say, ng biyahe dahil nakikita din naman nila yung sitwasyon? Denise, actually yung kanina yung mga nakausap natin, kanina madaling araw, 4 a.m. pa lang, nakausap natin yung mga nakausap natin, yung magtito na nakausap natin, 12 hours silang naghintay bago sila mapapila dun sa chance passenger seat. Ikatlong
terminal ng bus yung yung Bicol Isarog na yung kanilang napuntahan bago sila makaupo o makakuha ng chance na maging pasahero. Pero until then, hindi pa rin nga, nung nakaupo sila, hindi pa rin talaga sigurado. Pero bandang alas 6 kaninang umaga na balitaan natin na nakasakay na sila. So, with regards naman doon sa kung magdadagdag ba yung itong mga bus terminal ng karagdagang bus para sa papunta sa mga bayan or mga probinsya sa Southern Luzon, malabo na yon kasi isa or dalawang bus na lang talaga yung nilaan nito mga bus terminal para doon sa mga biyaheng Bicol. Pero ang good news naman is merong tuloy-tuloy na bus na biyahe papunta sa mga karatig nating probinsya gaya ng Batangas, Laguna at Bulacan. Nandyan din yung sa Northern Luzon, yung Olongapo, Zambales, and of course, Baguio City. Alright, nako, RR. Alam natin, pag naubusan ng ganyan, wala pa tayo sa usapin ng yung mga kolo-kolorum na nandoon sa mga backstreets at nag-aabang ng mga desperadong pasahero. Pero anyway, mag-ingat ka at enjoy the holidays. Kung meron man, Merry Christmas sa iyo, ating mobile journal, RR to Bise. Now, some good news for motorists. The Metro Pacific Tollways Corporation has announced that toll fees will be waived on several of its highways this holiday season. These include NLEX, NLEX Connector, SCTEX, CALAX, and Cavitex. The toll-free period will be from 10 p.m. on December 24 to 6 a.m. on December 25, and from 10 in the evening on December 31 to 6 in the morning on January 1 of 2025. And at this point, let's now check in on airports. The Bureau of Immigration says it is prepared to handle the influx of travelers this holiday season. And the details from Mobile Journal, Julie Baiza. The Bureau of Immigration is expecting more than 110,000 daily arrivals and departures during the holidays. BI spokesperson Dana Sandoval said they have deployed additional personnel in the airports. Nag-deploy po tayo ng karagdagang mga tauhan as augmentation team. Mahigit 30 po na immigration personnel ang nilatag po natin sa mga paliparan upang tumulong po na maibsan ang mga pila. We have also in place yung atin pong mga mobile counters that are there on standby kung kinakailangan po, kung makitang humahaba ang pila. Meron tayong additional personnel na tumutulong po sa kanila. Sandoval also reminded that although immigration officers are now authorized to greet arriving visitors, government personnel are still prohibited from accepting gifts. Ang pagbati po ay walang masama, nakikita natin. As long as hindi po tatanggap ang ating mga tauhan ng kahit anong regalo or token or anything po from the traveling passengers. Yun po ang ipinagbabawal. Meanwhile, the BI announced that around 6,000 foreign POGO workers are expected to leave the country in the next few days. This is in line with President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to ban all POGO operations by end of this year. Sinistress po natin, paulit-ulit po nating sinasabi, walang extension ang December 31 deadline. Wala na pong pag-asa na ma-extend ito at wag na po nating patagalin pa dun sa mga foreign POGO workers. They are expected to leave before the December 31 deadline. Doon po sa figures natin, out of around 33,000 foreign nationals, karamihan po niyan, 21,000 have already downgrade their visas at nakaalis na po dyan, karamihan po ng mga nag-downgrade na yon. So ina-expect. Sandoval also added that out of 33,000 foreign nationals, 21,000 have already downgraded their visas and left the country. If they do not leave, they will face deportation. Because if they do not leave after December 31, yun naman po, abutin na po sila ng blacklisting. Deportation proceedings na po tayo and blacklisting. Mobile Journal, Julie Baiza, we are One News. Okay, you're still watching After in the Light on One News. Time for another breather. We'll be right back. Naway maging mapayapa at makabuluhan ang inyong Pasko at lalong-lalo na ang bagong taon. Dahil ang bagong taon ay parating senyales ng bagong simula.
At naway sana matuto tayo kay Marisa Cal at kay Anthony Jennings. Unang-una, alamin ang konsepto ng disappearing messages ayon po sa ating Senate President. At pangalawa, huwag magpapahuli. At pangatlo, hindi ko lang huwag nyo nang i-air to. At pangatlo, kung mahuli man, huwag na wag-aamin. Mga ka-branchies, mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin, sa programa at sa lahat ng programa ng Signal TV. Merry Christmas. Have a Happy New Year also. Hello mga kapatid, I am Mojo Amy and I'm wishing you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. And ako personally, my wish for 2025 is lahat tayo happy at masagana ang career. Hi, this is Angela Lagunsad Castro and I'm wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Merry holidays sparkle with joy and laughter. My wish for all One News and One PH viewers, sana ay maging merry ang vibes nating lahat ngayong Pasko. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-Signal. Hi everyone! I want to wish you a Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. I wish that you get all that your heart desires. You get enough rest and time to spend with your loved ones. May it be your family or your friends. At syempre, pinaka-importante, sana masarap ang handa ninyo. Ang wish ko ngayong Pasko ay tatlo. Una, sana mabawasan yung mga dumadating na bagyo. Ang pangalawa, sana magkaroon talaga ng bigas na 20 pesos. At ang pangatlo, kahit ayaw nila, tayo-tayo na lang. Unity. Because unity begins with you and ends with a why. Lord De Vera, maligayang Pasko. Screenshot mo to. Happy Pasko sa inyong lahat! Anong wish ko sa inyong lahat? Siyempre, kapayapaan sa inyong pag-iisip at sa inyong puso. At why not? Sana dumami pa ang mga blessings sa buhay nyo. Faith, hope, and love! Maligayang Pasko at manigong 2025 sa inyong lahat. Ang wish ko ay sana'y maging maganda ang pasok ng 2025 sa ating lahat. Ito po ang taon na kung saan pipili na naman tayo ng mga bagong leader ng ating bansa. Pwede rin yung lumang leader. Depende siyempre yan sa inyong pipiliin. Pero marami na ho tayong mga pagsubok na naranasan nitong 2024. May problema tayo sa West Philippine Sea, may problema tayo sa politika, at marami pa mga issue nangyayari. Kaya sana po sa 2025, mas maging magaan at masaya ang taon para sa ating lahat. Happy holidays mga kapatid! Ako po si mobile journalist Francis Orsio and I wish everyone to have a fruitful Christmas holiday season at wish ko rin po, syempre, world peace, lalo na sa dami ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Another exciting year is about to end. Now it's time to give thanks and to share joys and blessings. A Merry Christmas to everyone. Hello to all the viewers of One News, One PH, and Signal TV. This is Gretchen Ho, greeting you a Merry Christmas. Sa gitna ng lahat ng gulo sa mundo, sa politika at sa social media, ang aking hiling at ang aking ninanais para sa inyo ay tayo ay magkaroon ng panahon para sa pagninilay, para sa pamilya at panahon para magpasalamat sa biyaya ng nakaraang taon. I wish you a peaceful, joyful, and a very Merry Christmas. Ho, ho, ho! Di niya kinaya yung ho, ho, ho. We are back. You're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Ho, ho, ho! Ako po, si Lord De Vera. Okay, ang tanong, saan naabot ang 500 pesos mo ngayong Noche Buena? Susubukan yan ni Mobile Journal, Amy Atienza. Watch this. Oh, ho, ho! Ngayong bisperas ng Pasko, marami pa rin ang nagagawi sa mga palengke para sa last minute na pamimili. Kamusta naman kaya ang presyohan ng mga bentahan para sa Noche Buena? Iba't ibang klase ng putahe ang hinahanda ng mga Pinoy tuwing Pasko. Pwedeng spaghetti o pansit, o kaya na may mga seafood gaya ng hipon at alimango. Dito sa Farmers Market sa Cubao, ang presyo ng baboy nasa 340 pesos ang kada kilo. Para naman sa mga seafood, pinipilahan itong alimango, pero aabot na sa 1,500 to 1,800 pesos ang isang kilo niyan ha. Ang hipon naman, 470 pesos na ang kilo. Punta tayo sa prutas. Ang mansanas, 30 to 50 pesos na kada piraso.
150 to 250 pesos ang isang piling ng saging, depende sa timbang. Punta naman tayo sa gulay at iba pang sangkap. Grabe yung sili. Yung dating 300 pesos kada kilo, ngayon nasa 900 pesos na. Nagtaasa na rin ang iba pa. Ang carrots po, 250. Ang sibuyas, ngayon mataas kasi. Ano na lang, 180, 200, ganyan. Kung ganyan ang presyohan, ano pa nga bang Manonoche Buena ko kung ngayon pa lang ako mamimili? Ayun mga kapatid, na karating na tayo dito sa Farmers Market sa Cubao at tingnan natin kung saan naabot yung 500 pesos natin para maibigay natin sa ating mga kapwa-kapatid na nangangailangan ng handa ngayong Pasko. Sa halagang 500 pesos, nakabili tayo ng 1 kilong bigas for 50 pesos. Mayroon ding mansanas na 100 piso lang at syempre kutsinta rin na 75 pesos ang halaga. So, ngayon naman mga kapatid, maghanap tayo ng ulam na pwedeng kapares nitong kanin o bigas para naman kahit paano ay buo yung simpleng handang pamasko natin. Nakatsyempo pa ako ng 273 pesos na isang buong manok. Normally, ang kada kilo aabot sa 290 to 310 pesos. So ayun, meron tayong ulam na manok, bigas, prutas, saka yung kutsinta na kakanin. At hanap naman tayo ngayon ng kapatid na susurprisahin natin para sa mga pinamili natin ngayon. Yan. Regalo po, galing po sa One News Philippines. Baka mabigat po eh. Sige, hawakan mo. Okay. Ayun po. Siyempre, huwag nating kalilimutang magbigay kung may extra. Dahil sharing your blessings din naman ang essence ng Pasko. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. 500 pesos. Pero dahil mag-aalas 3 na, alam na. This time for I Saw the Signs. Okay. Today's edition, Tita D, ano? Pasko na! Wow! Okay, silipin na natin ang ating signs. Ito, unang-una, note mula kay Ninong. Para kay inaanak, may balance pa sa akin ang mama at papa mo. So, yun na lang yun. Ikaw na ang maningil. AKA, ikaw na ang mamroblema. Oo, medyo makapal kasi iba eh, di ba? Parang aangal na. Bakit ito lang? Oo. Alam natin, hindi naman yung inaanak yun, yung nanay talaga, yung tatay. Si Ninong pa rin involved dito. POV, kung makakatok ng mga inaanak mo. Me, ang unang papasok ay siyang babagsak. Hindi ko na-gets. Parang may palaban yung stance niya eh. Sasapakin niya ba? Parang bumibuelo yung kamay eh. Nasa-stroke ba siya? Wag naman sana. Hindi ko alam eh. Nakahawak sa puso. Wag naman sana. Again, ingat-ingat mo sa mga kinakain at iniinom ngayong Pasko. Okay, pangatlo. It says, Graham cake baka mo? Hindi ko na-gets. Ano yun eh, yung parang storage bin. Sige, manawa po kayo. So, totoong Graham cake yan? Siguro? Ay, hindi naman siguro. Ang Graham lang dyan yung nasa taas. Oo. Pero malamang, ano yan, parang mango. Ay, totoo daw. Oo. Mango Graham. Siguro, oo. Tapos ko yung puro krema yung nasa gitna. Kasi kung puro Graham lang yan, medyo nakakasawa yan. Okay, ito ang ating last photo. A note to share the Shanghai. Paalala sa mga bisita, 2 pieces per head dahil hindi lang ikaw ang kakain. Hindi lang ikaw ang bisita. Why do I feel attacked? Ako rin eh. Parang atake ako dyan. Number 1 na susundutin ko yan. Okay, kung nakita nyo po ang mga ganyang klaseng signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. That will have to do it for us this Tuesday, Christmas Eve. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Uy, bukas may Christmas episode pa rin tayo. Ganun kami kasipag talaga. Hindi gaya ng ibang programa. Nako, opo, bukas, huwag pa rin kayong mawawala. May sorpresa kami, of course. Kaya tune in tomorrow, 2 p.m. Good luck sa Noche Buena. Enjoy. Ako po si Lourdes Vera. Merry Christmas po and enjoy the rest of the afternoon.